pangalan na naman niyang nakakasukang Wind Gatchalian yan. Grabe. Nagpapagamit. O talagang ano yan traitor din yan sa taong bayan Tatahi-tahimik. Grabe. I have to assert, not for myself, but for the truth and for the Constitution. But it's still 1 month diba? At hindi kami nakikipag-agawan sa silya doon. So for example, yung Senate Secretary, dapat siya yung ngayon nag-aayos para dyan sa pre-trial. But nagte-take over sila Attorney Bantog. So we're doing it very patiently. Because nga, we don't want the whole Senate to be affected. No? Paano po yun? Kanina si House Secretary General Shaloy Garafil, nagpasa siya ng manifestation ng House Prosecution Team kay Secretary Yes. Bantog, pero hindi niyo po siya kinikilalang SecGen. Yes. Pero ang House Prosecution Team, si SecGen Yes. Bantog daw ay kinikilala. That's going to be a problem for at least a few days, maybe a few weeks, because we don't expect naman the Supreme Court to rule right away. But what's the best proof that Malacanang's hand is in this? First, yung pananakot nila sa mga miyembro namin na lumipat, yung offer na wala ng kaso pag lumipat. Second, as soon as nila ginawa, naglabas sila na ang House at ang Malacanang ay dun pumapabor. Di ba? Pwede naman mag-neutral ang Malacanang Pwede naman sabihin ng Malacanang, settle it among yourself. Ganon din sa House prosecution. Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung Sa kawalang hiyaan talaga, hindi gagawin yan ng Malacanang. Talagang pagpipilitan nila, nasa kanila pa rin ang termino. Yun nga ang target nila Walang eleksyon, sa kanila pa rin ang termino. At kung ganun man, may target pa rin sila na yung manok nila ang mananalo. Diba? Hindi si Inday Sara. Dahil gusto nilang umiwas na makukulong sila balang araw. Okay, so muli mga kababayan at mga kapatsquest, muli at nagpa-press conference muli ang ating butihing Senate President, Senador Alan Peter Cayetano. Siyempre, may bagong update siyang ilalahad na pangyayari about sa Senate Philippines. Heto, pagkatapos ng hearing nga kahapon sa Peking Blue Ribbon Committee na si Peking Chairman Erwin Tulfo sa Peking nilang quorum, di ba? Peking nilang committee, Blue Ribbon Committee. Yan po. At ito si Senate President Alan Peter Cayetano po ay agad naman siyang nagsalita sa Senado. Pagkatapos, diyan sa press conference, siyempre magpapaunlak ng katanungan sa mga reporter diyan sa Senado. Dahil nga nagpapa-update di ba? Kumbaga updated siya lagi sa social media. Lagi siyang umaharap sa mga followers niya at laging umaharap sa mga iba't ibang platform sa kanyang account na Facebook, di ba? Kaya ito po panoorin po muna ang ating mahal na Senate President Alan Peter Cayetano. Panoorin po natin. Pero bago po ang lahat ay welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Padspress TV. mga indigents at saka marginalized sa society And the other thing is, napakagaling na natin sa relief. As long as we have the access to the area, pero mahina tayo sa rehabilitation. So ang nangyayari, as soon as for example, napakalaking sunog dito sa Manila, but nangyari ito sa Mindanao, so attention natin ay nasa Mindanao, which is right and good, but dapat may mag-take over ng grupo para yung rehabilitation dun sa mga nasunugan. So let's admit to ourselves that we will have what's the right number, 12 to 15 storms a year. We have volcanoes that are active, then earthquakes or linugs are organic, if I can use that word, to our area in the world. So we really have to do better in not only the response and relief, but in the rehabilitation. I'd like to let you know where we are today. So all sides were saying na sana hindi maipit yung Senado. So early this morning or late last night, I sent a letter to our legitimate Secretary of the Senate. Legitimate because if you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear, Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, OSAA,
kailangan niyang 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? So having said that, Tingnan nyo, talagang pati yung mga tao ng Malacanang, pinapapasok na dyan sa Senado. Dito yung kawalang hiyaan niya. Diba? Kaya yan si Win Gatchalian, dapat peki yan eh. Bakit ang masama, ang mahirap dito, talagang mabait pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano. Hinayaan niyang silang dalawa maghati ng leadership niyan sa Senado. Bakit ganun? Pero para sa amin sa taong bayan, wag na yan si kumbagay, yan si Win Gatchalian. Madaya rin eh. Diba? Peki yan. Kaya dapat hindi na rin turing na Senate tempore. Diba? E paano si Senador Loren Legarda? Siya pa rin ang legit. Diba? Hindi yan si Win Gatchalian. Kalokohan. ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma Hindi. kahit walang designation. So I think the letter was Kalokohan. Dapat hindi walang karapatan yan si Win Gatchalian. delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila nung 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung mag-filean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines. And Bakit? Sino sila para hindi pumayag? Diba? Wala nga silang quorum eh. Peki yung quorum nila. Dapat wala silang karapatan na sila pang masusunod. Diba? Dapat si Senador Loren Legarda pa rin ang Senate tempore mo. the Senate of Malacanang. No? So yung Senate of Malacanang had a hearing Senate kanina, ng mga and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa. tinamaan At ng yung isa lintik, naman no? na Diba? Tinamaan ng lintik yung mga yung committee ng absuelto na yan sa pangunguna ng Tulfo Brothers. Talagang na barumbado talaga yung mga Tulfo. Kung ano na lang pinagsasabi. Kung ano na lang yung kalaswang lumalabas sa bibig nila. 'Di ba? Talagang brutal ang dating ng sinasabi nila. Pati yung mga senador na inaakusahan niya. Kung dalawang Tulfo Brothers na to talagang matapobre po ang dating, 'di ba? Matapobre hanggang ang style nila. seeking Bulok. the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? Oo, ganun tama. lang kasi Tama lang. Ganun lang kasimple. Talagang mas baboy pa sa baboy ang ginagawa nila dyan sa Senado. Cover up. Kunyari pa. Mga walang hiya.
Yon. So, in the same manner na nag-propose kami na parehong pipirma, I have not talked to Senator Marcoleta, so hindi ko alam kung papayag siyang dalawa silang chairman or whatever, but we have to find a solution. Hindi dapat mangyari yun. Bakit? Pagka nagkaroon ng ganyan ng problema ganyan ng sabay sa chairman na yan, magkakaroon ng cover up na naman. Kaya mas maganda na wala na yung chairman kasi sa bagay, pwede naman. Sa ibang grupo sila, sa kanila, 'di ba? Wag lang siyang aaten sa grupo ni Senador Marcoleta na Blue Ribbon Committee. Kung hindi maghahalo ang salop sa tinalupad, 'di ba? Ganun na mangyayari. Kukontra yan pagdating sa committee chairman. Pag nandoon na yan, mas maganda kung dati pa rin. Si Senador Rodante Marcoleta pa rin at si Senador Pia Cayetano ang mag-handle ng committee na yan, na Blue Ribbon. Diba? Para salaysay ng maluwag yung mga bagong darating na mga Marines. That yung mga witnesses ay makakapunta ng malaya na protektado ng batas at independent yung Senate. Having said Tama. that, Yun. mahaba panahon, as I said kanina, let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings. I don't Kahit paano, etong kalamidad na to na nangyari, masikaso pa rin. 'Di ba ni Senate President Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Pero kahit paano, ituloy pa rin yung Blue Ribbon Committee hearing diyan sa Senado ni Senador Rodante Marcoleta. Kahit na pagsabayin na, hindi pwedeng maantala. Hindi rin pwedeng maantala yung mga relief goods ng bigay ng Senado sa mga sinalanta ng lindol. Hindi rin pwedeng maantala yun, di ba? Kaya si Vice President Inday Sara, yung mga hawak niyang yung mga branches na malapit sa Mindanao, yan. Kumikilos po yan kahit na hindi natin naririnig. Dahil si Vice President Inday Sara naman, trabaho lang at mabilis kumilos, talagang tutulungan niya yung mga nasalanta ng lindol. Tapos, sabay na rin, gumagana at gumugulong pa rin yung Blue Ribbon Committee ni Senadora Rodante Marcoleta, di ba? think all of us fully know the extent. So far, nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. Nakaano na yan? Expecting to know Naka-schedule na. soon. But definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yan. Anong ginagawa na ng mga dosing hudas? Sir, Anong ginagawa nila ngayon? Dalawa lang, sir. Yung comment nyo sa resign call sa inyo, and sabi po ng Malacanang kanina, open si BBM na magpatawag na special session ng Congress. Lalo na po, labanggit na rin yung Nako, modus na naman yan. Pag-open ng session, doon natitirahin, magpapalit na ng posisyon. Di ba? Kunyari lang yan. Pati si Senado, gagamitin mo sa kalukuhan mo. Pati lindol, gagamitin sa kalukuhan ng gobyernong ko para lang may balik ang paghahari nila sa Senado. Di ba malaking kalukuhan? nangyari sa Mindanao kanina. And paano po yun kung magkakaroon ng special Unahin ko yung Congress? special session. Okay? Special session. So, I had two communications Mali yan. with them sa Malacanang. And both cases, sinabi nila sa akin, hindi pa handa yung mga bills na gusto nilang ipapasa para dun sa uplift. Kita nyo? So biglang Nung nung una, nagpalit ang nung majority, una. biglang kailangan ng special session dahil may bills na. Actually, kung may official silang bills, dapat na i-file na yon para na-refer na sa committee, di ba? So sabi nila, inaayos pa nila. But having said that, kung bigla nilang naayos from the time I had discussions Kung with them, kailan gusto nilang may LEDAC, Diba? pinostpone nila the day before, tinawagan ako ng secretary na head, and then sabi niya, sir, pwede ba ituloy bukas? Sabi ko, kayo nag-postpone, ready ako.
Tapos hindi rin naman nila tinuloy. Yung sinasabing magtrabaho tayo, nagtatrabaho kami. Ready kami magtrabaho. Sila nag-walk out. Ako sa niya Kaya yan, nagkaroon di din ba? kami ng parliamentary Di ba? Nag-ako sa CPBBM, magtrabaho kayo. Nakikialam. Tinutusan ng Senado. tool na ginamit. Sinasabi ni Senator Lacson paulit-ulit, and I feel bad for the generals and I apologize in behalf of the whole Senate, both the majority and minority. But nakita nyo naman, after nila kinonvene illegally ang session, ano bang ginawa nila? Nag-adjourn sila sinedi eh. Ang calendar natin Oo, pwede di ba? pa hanggang Nag-adjourn, Friday. bigla. Hindi naman nila tinuloy yung session ng Thursday, Friday. Sasabi nilang mga gusto nilang ipasa eh. Oo, hindi so, ang problema nagtrabaho. natin sa kabila ay double standard. Iba ang sinasabi, Oo. iba ang ginagawa. So doon naman sa May balak na masama nung una. Tapos nung Huwebes Biyernes, hindi nagtrabaho kasi nakuha nga nila yung 12 nila na illegal quorum. 'Di ba? O dapat pagkatapos nung Huwebes Biyernes, nagtrabaho sila. O anong ginawa? Nag-adjourn agad lang yan. Kawalang hiyaan talaga. nananawagan na mag-resign. As I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo Hindi ka nananawagan na mag-resign sasabihan. ako as Senate President? Oo, 'di ba? Di ba? No, any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Yung ginawa namin nung bago matapos yung bago masinedi is precisely because aagawin nila yung committees at Oo. kailangan matuloy yung hearing tungkol sa Blue Ribbon. Having said that, Tama. Dapat matuloy. Mindanao is now. Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then tulong-tulong tayo. But aside from that, let's remember that the committees can continue to work. Nung pinauwi ni Senator Win, nung Thursday, yung mga empleyado, may Senate hearing pa si Senator Pia. So hindi totoo na hindi nagtatrabaho. Wala tayong dapat conflict kung may kailangan yung ating bansa, whether it's legislation. Kaya mo, yung mga 12 hudas pa rin pa lang, may kasalanan. May trabaho pa pala si Senador Pia Cayetano eh. Pinauwi niya na agad yung mga empleyado ng Senado. O di ba? Kawalang hiyaan na naman. Legislation, whether it's a meeting na LEDAC, dapat tanggalin ng politika pagdating na ng I say politika, but it's an issue of graft and corruption. But what I meant is that it's a political issue vis-a-vis a more urgent. They're both important, but what's more urgent? You can postpone a hearing. You cannot postpone a rescue mission. You cannot postpone yung paghahatid ng mga relief, di ba? And then, Maleta. yun nga, hindi natin nararamdaman pa ng husto, pero the economic crisis is here. And every month until the end of the year, it'll get much worse before it gets better. Because nga, tuloy-tuloy ang problema sa Middle East, di ba? So maraming tinatamaan dyan. Supply chain, presyo ng dollar sa peso, presyo ng diesel at ng gasolina, kakulangan ng fertilizer, taas ng presyo ng fertilizer, desisyon ng Dami, maraming Vietnam at saka issue eh. ng desisyon muna ng India kung bibigyan tayo ng magbebenta ng fertilizer, desisyon ng India at saka ng Vietnam kung magbebenta ng bigas o hindi. Naka-line up na eh. Desisyon ng Indonesia whether mag-export sila ng coal o hindi. All of these are Yan, sa dating Senate President na si Tuta Soto, wala siyang ganyan na nakatanim sa utak niya kung ano yung mga nakapilang issue na dapat niyang resolbahin. Wala eh, di ba? Komedyante ang dating eh. Puro mga pagpapatawa lang ang nasa utak. kumbaga sa relo are moving parts na walang makakahula o makakapredict. So in that sense, kailangang magtulong-tulong Tama, talaga yung ang bagyo. ating bansa. Hindi katulad ng Kaya bagyo naman nandun pa rin on the plate yung graft and corruption kasi kahit anong plano natin sa economic crisis, kung ninanakaw pa rin yung pera, then mahirapan pa rin tayo lahat. Yeah, dapat ma-resolve ang corruption dito sa atin sa Pilipinas. Sino po ang tatayong presiding officer sa impeachment trial? At may update po ba kayo sa... As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo.
Pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano ang Senate President. Ang pinaglalaban natin, ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwedeng pwede utusan na ng hindi independent yung Malacanang. Senate. Hindi pwedeng may hearing ka katulad kanina, yung bibig na bumubukas ay senador, pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Utusan, di ba? Inuutos ng Malacanang. Sa impeachment trials. They illegally amended the rules. They illegally had a session, di ba? So in due time, there'll have to be something that will decide, di ba? But in the Mainit-init same na manner rin, na di ba? ina-assert ni Senator Win na he's the acting Senate President kahit na walang legal basis whatsoever. Bakit naman kasi yung pangalan na naman niyang nakakasukang Wind Gatchalian yan? Grabe. Nagpapagamit. O talagang ano yan traitor din yan sa taong bayan Tatahi-tahimik. Grabe. I have to assert, not for myself, but for the truth and for the Constitution. But it's still 1 month di ba? At hindi kami nakikipag-agawan sa silya doon. So for example, yung Senate Secretary, dapat siya yung ngayon nag-aayos para dyan sa pre-trial. But nagte-take over sila Attorney Bantog. So we're doing it very patiently. Because nga, we don't want the whole Senate to be affected. No? Paano po yun? Kanina si House Secretary General Shaloy Garafil, nagpasa siya ng manifestation ng House Prosecution Team kay Secretary Yes. Bantog, pero hindi niyo po siya kinikilalang SecGen. Yes. Pero ang House Prosecution Team, si SecGen Yes. Bantog daw ay kinikilala. That's going to be a problem for at least a few days, maybe a few weeks, because we don't expect naman the Supreme Court to rule right away. But what's the best proof that Malacanang's hand is in this? First, yung pananakot nila sa mga miyembro namin na lumipat, yung offer na wala ng kaso pag lumipat. Second, as soon as nila ginawa, naglabas sila na ang House at ang Malacanang ay doon pumapabor. Di ba? Pwede naman mag-neutral ang Malacanang Pwede naman sabihin ng Malacanang, settle it among yourself. Ganon din sa House prosecution. Hindi naman nila gusto Yung ng kaso- fair na impeachment. Gusto nila yung Sa kawalang hiyaan talaga, hindi gagawin yan ng Malacanang. Talagang pagpipilitan nila, nasa kanila pa rin ang termino. Yun nga ang target nila Walang eleksyon, sa kanila pa rin ang termino. At kung ganun man, may target pa rin sila na yung manok nila ang mananalo. Diba? Hindi si Inday Sara. Dahil gusto nilang umiwas na makukulong sila balang araw after ng eleksyon. Yun yung iniwasan nila Kaya nga pursigido di ba? Pati Senado, sinisira nila. Sinira na nga lang Pilipinas, pati yung Senado, gusto nilang pasukin. Pinasok na nga di ba? Pinasok na ng mafia. Grabe. may pinipili na silang grupo. That's why sabi ko sa inyo, if I'm wrong, I'm wrong, they blame me. Kung tama ako, na from 24 gagawin 22, eventually 18 ng senador. Tapos Dinadaya ang sasabihin na 12 number convicted na. Will that be a fair Mandaraya impeachment process? What will happen to the country if that happens? Then ang kasunod naman is CONAS. No? So, give me a few days. yun pa. Pag-usapan natin yan. CONAS. Let's focus lang dun sa nangyayari. No? But just to answer your question, Nakakatakot it yan will be up in the ganyang air. Diba? CONAS. That will be a legal question and we are in the right side. Okay. Sir, may we be clarified? Yung arrangement na inaalok niyo po kay Senator Win, na dalawa kayong pipirma, ano po ang response ni Senator Win? Sulat around 12 o'clock na sinasabi kay attorney sa atin Senate Secretary Jose Luis Montales that you are no longer secretary and that Attorney Bantug and then that basically sinasabi na sila na. Yun din ang sinabi sa kalukuhan no? hindi first hand knowledge, sabi chain of command. But wala nga sila sa chain of command Kahit Oo. anong tingin mo sa rules. Illegal kasi sila. Hindi nangyari yon. So yung Kaya pagwawala dapat- nila at pag-walk out nila kasi hindi pwedeng amendahan daw yung rule na ganon-ganon, binaboy nila yung rules on binaboy June 3. nila yung rules Diba? So that it's going to be a lingering question. How do you treat that? Hindi pumayag si Sen Win sa arrangement na dalawa kayong pipirma sa documents. And paano po yung sweldo mo? Ano? It's just like the civil rights movement sa Kung sino pa yung peke, siya pa may ganang umayaw at hindi aprobahan yung alok ng talagang legit na Senate President. Di ba? Ang kapal talaga ng muka. US, di ba? From the Civil War until pinasa yung mga civil rights laws, etc. Yung may batas ka, alam mo yung tama. Pero yung inaapi pa rin, yung mga minority, yun yung de facto. Di ba? So alam naman natin Mga lahat kung 12 ano tama at Buddhas, sino tama. di ba? Pero ang Di ba? kapangyarihan kasi Yung nasa sa kanila 12 Buddhas. Sa kanila ang Sila yung di ba? Yung Last Supper. Sila yung mga Judas. 12.
Di ba? nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan Oo. yun. Kailangan lumaban tayo doon. Kasi kung hindi, O after kakila this, ka. all you have to do Siyempre, is to di get ba? Dapat. one senator plus Malacanang. Hindi na 30 ang kailangan boto, 1 plus 1 lang. 1 plus Malacanang. Yun kasi ang So rules you nila. will still sign? Paano? Yung mga That is a practical question na hindi mangyayari because nga from the bottom paakyat dun sa office, di ba? Never naman nila sinurrender yung SP office. Hindi ko namang trinetreten yung mga empleyado, di ba? But sila, inaano nila yung mga empleyado. Yung ginawa ni Senator Erwin tapos nagsorry. Bad cop, good cop Nako. yun. Sadya yun. I-shock mo na yung mga empleyado, nakakasuhan ka, tawagin mo kung ano-ano. Tapos si Senator Win naman yung mabait. So kahit na nagsorry siya, natanim na yun sa puso ng mga empleyado. Di ba? Oo. Kaya nga sa akin, sa mga empleyado, it's a matter Kahit mag-sorry siya, nagtanim na sa mga empleyado ng senador na impokrito at kawalang hiyan at hindi makatao. Si Win Gatchalian, di ba? of conscience. No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. Sir, sorry, ano po ba yung extent ng arrangement na pinopropose po ninyo? Hanggang doon lang sa dalawa kayong No, it was a first step lang kasi sinabi nila open sila. Eh, hindi naman pala sila open. Di ba kasi sabi nila, ayaw nila ng gulo. Yung mga Sabi buhaya, nila, eventually, di ba? kailangan magsama yung dalawang grupo, one Senate tayo, di ba? But mukhang ang utos ng Malacanang, hindi, kayo lang. Kasi nga alam nila na minamado, even if we go no? to the Supreme Court ASAP, it will take time. So in the meantime, Talagang they're buying ano time until they either get one more member or whatever. Basta in any way I can. And it's just like yung example na binigay ko sa'yo, whether it's apartheid, whether it's civil rights, di ba? Doon tayo sa tama. Okay, thank you guys. One last. Sandra. Nabanggit niyo po kasi kanina yung Supreme Court. Sandra. So are you referring to the one filed by the school teacher, Tayam, or meron po It's kayong always an iakyat sa option Supreme for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see kasi nauna na si Senator Win, nag-meeting na yesterday ata sa mga taga-USAA and yung kanilang inappoint na secretary at USAA, bagamat illegal, di ba, umikot na yun. As I told you, no, as a practical matter, ang matagal na naging Senate President si Senator Drilon, di ba? Tapos si Senator Soto, matagal din, more than 5 years, di ba? Si Senator Coco, Senator Mig, Senator Cheese, magkakasama sila ngayon eh. Ako naman, isang empleyado, wala pa ako na-appoint eh. So as a practical matter din, sila ang mga kaklose. So syempre, sila ang napakinggan. But I have faith in the Senate staff that they should listen to all sides. But I don't wanna disturb, di ba? Hindi civil war ang gusto namin. Ang gusto namin, manaig sa Senate kung ano tama, kung ano mali. Thank you, guys. Independent, Thank you. di ba? Yan. Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. At sa bidyong ito, napakinggan po natin at napanood ang pahayag ng ating butihing Senate President, Alan Peter Cayetano. Kaya yan po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.